Tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas na malaking tulong sa inflation rate sa kabila ng pagtama ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Patuloy naman ang pagsisikap ng DepDev na bumuo ng mga hakbang para makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Si Noel Talakay sa detalye. Bibili ng bigas si Jonaline para sa supply ngayong buong linggo ng kanyang pamilya. At dahil linggo-linggo siyang bumibili ng bigas, ramdam niya ang pagbaba ng presyo nito. Dati po kasi yung binibili kong bigas is 58. Ngayon po ay 52 na lang. Sa loob ng 2 buwan na steady naman siya na 52 na. 25 kilos kada linggo ang binibili niyang bigas, kaya malaking bagay aniya ang pagbaba ng presyo ng bigas, lalo na't single parent siya at 6 sila sa kanyang pamilya. Malaking tulong sa akin yun, lalo na ngayong solo parent lang ako. Batay sa pinakabagong ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, kaugnay sa inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa ngayong buwan ng Setyembre. Mas bumagal ang paggalaw ng presyo ng bigas ngayong buwan na nasa negative 16.9% kumpara noong Agosto na negative 17%. Ayon sa PSA, posible magtuloy-tuloy ang negative inflation rate ng bigas hanggang matapos ang taong 2025. Mayroon tayong double digit pa rin, no? Yung nakikita natin sa ngayong buwan, itong last month of September. Ito ay nasa 16.9, previous in August, 17.0. Una, may base effect, pero tuloy-tuloy pa rin kasi yung pagbaba ng presyo, particularly sa world market. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng mais dahil negative 4.5% ito ngayong buwan kumpara sa negative 11.8% noong Agosto. Pero sa kabuuan ng inflation rate ng bansa ngayong buwan ay bahagyang bumilis ito dahil 1.7% ito ngayong buwan kumpara sa 1.5% nitong Agosto. Ito ay dahil sa halos linggo-linggo ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ang restaurant at accommodation services naman, ito ay dahil malaki ang share nito sa inflation rate. Ganon din ang pagtaas ng mga gulay dahil sa epekto naman ng mga bagyo at habagat. At dagdag pa ng PSA, maaaring magtuloy-tuloy pa ito dahil sa mga inaasahang mga sama ng panahon. Itong mga pag-ulan at pagbaha, particularly doon sa mga vegetable producing provinces natin. So may impact ito noong August at itong Setyembre. Samantala, ayon sa isang pahayag ni Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kaugnay sa pagbilis ng inflation rate ng bansa ngayong buwan, nakikipag-ugnayan na anya ang DepDev sa mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na may sapat na supply at mapanatiling mura ang mga pangunahing bilihin sa bansa. Dagdag pa niya, ang kagawaran ng agrikultura ay gagawa ng mga food corridor tulad ng greenhouse, imbakan at post-harvest facility upang mabawasan ang mga abala sa supply ng mga pagkain tulad ng gulay. Pero kung ikukumpara ang inflation rate ngayong taon sa buwan ng Setyembre, bumaba ito dahil 1.9% ang inflation rate noong 2024 sa kaparehong buwan. Giit ng PSA, nasa target pa rin ang inflation rate ngayong buwan dahil 2% ang target na inflation rate ng bansa para sa taong 2025. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.